Sana nga ay mabago na, kaagad-agad, forthwith, ng ating mga senador judges o impeachment court ang araw at oras ng trial. Kasi sa totoo lang po, medyo apektado tayong lahat dito sa 10 o'clock, 10 to 2, or minsan 10 to 3 p.m. Ito ay okay lang dito sa atin sa Pilipinas. Kasi yung oras walang problema. Di ba? Although alanganin ito sa mga nagtatrabaho rin kasi nasa opisina na, nasa busy na sa trabaho, yung 10 o'clock. Maaaring nakakapanood lang ang ating mga kababayan pagka break time, lunch time, alas 12 hanggang alauna. Kaso break din yung trial. Naglalunch din sila. So wala talagang alanganin talaga. Pero kung ito ay gagawin ng halimbawa ay alas 3 ng hapon hanggang alas 9 o kaya alas 10 ng gabi, nako, maniwala kayo, mas maraming manonood at makakapanood, lalo na yung mga bandang alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Kasi karamihan ng mga ganong oras, ang mga mamamayan dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, ay nasa bahay na. Nakauwi na, galing sa trabaho, habang nagpapahinga, nagdi-dinner, nagre-relax, nanonood ng trial. Mas maraming manonood at makakaalam kung anong nangyayari. Dito yan sa ating bansa. Siyempre, mas pabor din yan sa mga nasa abroad. Kasi yung 10 o'clock ng umaga ng pagsisimula ng trial dito, madaling araw yun sa Europe at Middle East, tulog pa ang mga Pilipino. Anong oras doon sa kanila yun? Mga alas 4 pa lang, o di tulog na tulog pa, o alas 3. Di ba? Sa Amerika naman, ayun, medyo maaga-aga pa. Pero halos alas 12 na yan sa East Coast. Doon sa may parte ng California, maaaring medyo maaga pa. Yeah. Pero kung ito'y gagawin mo ng 3 hanggang alas 10 ng gabi, alas 3 ng hapon, pagdating ng mga alas 8 o alas 7 ng gabi dito sa Pilipinas, umaga na sa Amerika. Sa East Coast lalo tigit. Gising na mga Pilipino na mga bandang alas 8 rito ng umaga. Ang alas 8 ng gabi rito, umaga sa kanila. Sa California area naman, maaaring mga bandang alas 5 yata yon ng umaga. Or mga alas 8 dito sa Pilipinas. Parang gano'n. Makaunti lang yung diferensya. Maraming gising ng Pilipino. Maniwala. Lalo na sa Europe at Middle East. Ganitong oras, tulog pa ang mga tao doon. Madaling araw pa. Alas 2, mga alas 4, alas 3 pa lang sa kanila kwentahin nyo, 6 na oras ahead tayo. O 5 hours, di ba? Di mga alas 5 pa, tulog pa. Kung gagawin mo alas 3 sa Pilipinas, ibaba mo yung 5 oras, o di tama-tama, umagang-umaga, mga alas 9, o ganitong oras, gising na yung mga Pilipino sa buong Europe at Middle East. Kasi hindi naman nagkakalayo, halos 1 hour lang, or hindi nagkakalayo yung ahead ng oras natin. 5 hours, 6 hours lang. Conforme sa winter, at saka ngayon naman, summer 5 hours lang, 6 hours, di ba? Maraming Pilipino mahalagang makarinig at makakita at makapanood ng impeachment trial kasi kasama sila sa complainant. Kung hindi man sila complainant, sila kasama rin gustong malaman kung anong nangyayari. Kasi first time mangyari po ito na ang Vice President nakasalang sa impeachment trial. First time mangyari na ang Vice President 2 beses na impeach sa Kongreso. Kasi si Sara Duterte na-impeach na 2 beses. Kasi ang talagang impeachment sa Kongreso. Dito sa Senado, trial na ito, korte na ito. Dito ang pag-uusapan, guilty o not guilty, base sa ebidensya. Sa Kongreso, na siya, na-impeach na siya, tinanggal na, impeach na ang Vice President sa side ng Kongreso 2 beses. Dito, trial na ito, korte na ito, ang ating hihintayin. After trial, guilty ba o not guilty ang desisyon ng mga senador judge. Ayun. Okay, for your information kasi yung iba ayaw maniwala dyan. Paano masasabi yung impeach ay nandiyan dyan pa? Hindi nyo naintindihan. Basahin nyo yung batas. Basahin nyo yung kapangyarihan ng Kongreso. Ang Kongreso ang merong exclusive sa mga impeachable official kung kanilang i-impeach o hindi. Pag na-impeach nila, nakuha nila ang majority vote na pumapabor o wanted vote para i-impeach sila. Tapos na yon. Kaya nga sila, taga-usig na lang.
prosecutors na lang pagdating sa trial, katulad ng ginagawa ngayon. Ayun po yun. Walang personalan dito. Issue lang ho talaga. Aralin natin para hindi ho kayo nalilito. Di ba? Yun eh. So, sana, Senador Jazz, magdesisyon na kayo kasi si Senator Subiri, nag-move na eh. May panukala na siya eh. Na ilipat sa hapon ng trial hanggang gabi para naman makapagtrabaho sila sa umaga doon sa kanilang mga proposed bill, budget hearing, committee hearing, at kung ano-ano. Dahil napakarami hong proposed bill na dapat gawin na hiniling ng Malacanang LEDAC recommendation. Yung Legislative Executive Meeting priority bill ng Malacanang ay nasa Kongreso at Senado na paano matatalakay. Sa Kongreso walang problema, mahaba ang oras. Pangalawa, marami sila. 11 or sabihin natin 20 mga congressman lang ang busy sa trial kasi yung iba spokesman. Majority sa kanila, marami pa rin. Magagawa nila ang mga batas na dapat gawin. Kung sa Senado, hindi. Lahat sila, Senador Jones eh. Paano kung alas 10, tulad ngayon, 10 hanggang alas 3 yung kanilang session nila, kanilang impeachment trial. Anong oras pa sila maggagawa ng batas? Yung alas 4 hanggang alas 6, 2 oras na lang, alas 7, wala na. Paano yung mga public hearing? Mahalaga yung public hearing. Paano gagawin at kailan gagawin? So, ipit na ipit talaga, hirap talaga sila, naiintindihan natin. Kaya yung proposal ni Senator Subiri, hindi pa ho tapos yun. Inamin na nung isang araw ni Senate President Sherwin Gatchalian na kanilang inaaral ng mabuti yan. Hopefully, magdidesisyon sila sa susunod na mga araw. Ano nyo, biglang mamaya ay mag-decide o kaya bukas, di ba? Tingnan natin. Hindi naman natin pwedeng pangunahan yan. Kaya nga lang atin tinatalakay ito for your information. At sa oras po na mabago ang schedule, mabago yan, atin ding babalita. Para yung mga kababayan natin sa abroad o kahit dito sa Pilipinas na mga business trabaho, malaman nyo kung interest kayo, magka-interest kayo, manood, makialam tungkol dito, mag-obserba, karapatan po ninyo yan. Uulitin ko na naman, huwag kayong magsawa kasi tayo mga Pilipino ang complainant dito. Tayo mga Pilipino ang posibleng nawalan talaga ng tiwala sa impeachable official. Kaya nga meron trial. Dalawa lang naman ho ang issue dyan. Betrayal of public trust, graft and corruption, pera ng mamamayan, kapangyarihan pansamantalang ipinagkaloob na pinagkatiwala. Yun po yung dapat pangalagaan. Kaya nga tinatrial. Nangyari ba ito o hindi? Naabuso ba o hindi? Yan ang ating aabangan kung ano ang final. Ayun. Please like, share, subscribe, and follow. Maraming nanonood, nakikinig pero hindi yata nag-subscribe eh. Sa ating YouTube channel, Mike Abby Opinions, at yung kabila, MA Pinoy TV, ito pala yun. Tapos yung Facebook page natin, nandyan din po yan. Salamat po sa mga followers, subscribers. Welcome po, mabuhay po kayo.